Welcome po sa ating pong online Bible study dito sa Jesus the Only Way Family Church. Ako nga po pala si Brother Nilo Gakutan. Mapalad po tayo sapagkat muli tayo po ay makapag-aaral ng mga katuruan sa Biblia. At sa oras pong ito, mag-aaral po tayo ng isang paksa sa Biblia, isang doktrina sa Biblia na sa tingin ko ito ay napapanahon. Sa tingin ko dapat itong malaman at maunawaan natin bilang mga Kristiyano bilang mga Pilipino, mga Kristiyano. Nais ko pong magturo sa paksang ito, the unforgivable sin, o kasalanan na walang kapatawaran. Medyo mapangahas po ang aking pong pagtuturo ngayon, pero naniniwala po ako na masagot po ang ating pong mga katanungan na kung talaga bang mayroong mga kasalanan na hindi mapapatawad ng Diyos o mayroong talaga bang mga kasalanan na walang kapatawaran. Sa unang Juan, dito po ang aking pong teksto. Maganda po tayong magsimula sa pagtuturo na meron tayong tekstong babasahin. Unang Juan 5:16 hanggang 17. Ang aking pong ginamit na version ay ang salita ng Diyos. Kung nakikita ninyo ang iyong kapatid kay Kristo na gumagawa ng kasalanang hindi ahantong sa spiritual na kamatayan, ipanalangin niyo siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay. Ito ay para lang sa mga nakagawa ng kasalanang hindi ahantong sa spiritual na kamatayan. May mga kasalanang nadudulot ng spiritual na kamatayan. Hindi ko sinasabing ipanalangin ninyo ang mga taong nakagawa ng ganitong kasalanan. Ang lahat ng gawaing hindi matuwid ay kasalanan, ngunit ang may mga kasalanang hindi ahantong sa spiritual na kamatayan. Ikalawang Juan 5:16 hanggang 17. Yun po ang aking pong binasa. Manalangin po tayo sa ating pong bago tayo magpasimula. Panginoon, tulungan mo po kami at turuan mo kami, Panginoon, sa paksang ito. Bigyan niyo po kami ng pag-unawa, Panginoon, na masumpungan namin ang katotohanan, Diyos. At malaman namin, O Diyos, ang katuruan patungkol sa bagay na ito. Katuruan patungkol sa kasalanan. Pangmanal, salamat po, Panginoon, ang iyong kalawalatian ang mahayag sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron pong tatlong mga talata sa Biblia na mga tagpuan. Sa Lucas 12:10, sa Marcos 3:29, Mateo 12:31 hanggang 32 na nagsasabi at binanggit ang mga kasalanan o ang kasalanang walang kapatawaran. What sin is not forgiven by God? In Christian hamartiology o hamartiology, pag sinabi mong hamartiology, that is the study of sin, pag-aaral sa kasalanan. Una, eternal sins. Pangalawa, unforgivable sins. Pangatlo, unpardonable sins. At pang-apat, ultimate sins. Sukdulang mga kasalanan na hindi mapapatawad ng Diyos. Una, tatlo po itong inihanda ko, pero 5 po ito, kaya sa parto na natin tapusin pag natin kaya matapos ito. Kasi hanggang 5 po ito. Ito po yung una. Una na kasalanan na hindi mapapatawad ng Diyos o walang kapatawaran. Una, unrepentant sinner. Alam niyo po, naniniwala po ako bilang Kristiyano. Sa aking pagbabasa ng Biblia, ang unang numero 1 na maiisip ko na kasalanan na hindi mapapatawad ng Diyos ay yung mga taong ayaw magsisi. Yung mga taong ayaw humingi ng tawad sa Diyos. Kaya, number 1, ang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos ay yung kasalanan na ayaw pagsisihan. Mga ayaw magsisi. Sabi sa Juan, First John, unang Juan 1:8, ay ganito po sabi ng Biblia. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili. At ang katotohanan ay wala sa atin. Kung sinasabi natin tayo hindi nangagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang salita ay wala sa atin. Ang tao na hindi marunong magsisi at ayaw magsisi, kailanman ay hindi siya mapapatawad ng Diyos. Bakit? Sabi diyan, ginagawang sinungaling siya. Ginagawang sinungaling ang Diyos. Kapag sinabi natin sa ating sarili na tayo ay walang kasalanan. Sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya dapat lamang ng bawat isa sa atin ay magsisi. Kung gusto natin tayo patawarin ng Diyos, dapat tayo magsisi. Sapagkat hindi kayang patawarin ng Diyos ang tao na ayaw magsisi. Sabi sa Luke chapter 13 verse 3, Lucas 13:3, sinasabi ko sa inyo, hindi tatapwat malibang kayo'y mga magsisi ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. Maliban na tayo'y magsisi, maliban na ikay magsisi, sabi ng Biblia, tayo ay mamamatay sa ating mga kasalanan. Revelation o Apokalipsis Kapitulo 2 talatang 5. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi ay pariyan ako sa iyo at alisin ko ang iyong kandilero at kanyang kinalagyan maliban na magsisi ka.
Kaya bilang pong mga Kristiyano, huwag natin kalilimutan, matuto tayong palaging humingi ng tawad sa Diyos. Magsisi. Mga awit 7:12, kung ang tao ay hindi magbabalik loob kanyang iahasa ang kanyang tabak, kanyang iniakma ang kanyang busog at inihanda rin naman niya ang mga kasangkapan ng kamatayan, kanyang pinagniningas ang kanyang mga pana, 16, at kanyang gawang masama ay magbabalik sa kanyang sarili o sariling ulo, at ang kanyang pagdadahas ay babagsak sa kanyang sariling bunbunan. Kaya ang taong hindi marunong magsisi, balang araw, yung kanyang ginawa ay kanyang aanihin. Kapag ang isang tao ay namatay at hindi nakatanggap ng kapatawaran mula sa Diyos, siya ay mamamatay at mapapahamak. Pangalawa, dito sa Matthew 12 verse 31 hanggang 32 ay yung salitang blasphemy. Sa Tagalog ay pamumusong. What is blasphemy? Ginamit ko po yung Bible Dictionary, to speak carelessly, falsely, or insultingly about God. Ang kalapastanganan o kapusungan ay pagkilos ng pag-iinsulto o pagpapakita ng pag-iinsulto o kawalan ng paggalang sa Diyos o sa isang Diyos o sagradong bagay o isang bagay na itinuturing na banal. Yun pong ibig sabihin ng blasphemy. Two kinds of blasphemy. Meron pong dalawang uri ng pamumusong sa Biblia. Dito sa Matthew chapter 12, Mateo 12:31 hanggang 32. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay pinapatawad sa mga tao, datapwat ang kapusungan laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. 32. At ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Datapwat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi maipapatawad sa kanya kahit sa sanlibutan ito o maging sa darating. May dalawang uri dito ng pamumusong o blasphemy. Sabi diyan, yung una, mayroong kapatawaran. Pangalawa, ay walang kapatawaran. Ano po yun? Sabi diyan, ang magkasala sa anak ay mayroong kapatawaran. O magkasala ng pamumusong sa anak ay may kapatawaran. Subalit ang magkasala ng kalapastanganan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran. Sabi nga, sino mang nagkasalita laban sa Espiritu Santo ay hindi mapatawad sa kanya kahit sa sanlibutan ito o maging sa darating. Hanggang sa inaharap, walang kapatawaran ang nag-iinsulto o namumusong sa banal na Espiritu. Naniniwala po ko kung bakit to sinabi ni Jesus na pag sa anak ay may kapatawaran, kasi nga siya ay nagkatawang tao. At naniniwala ko sa panahong ito, ang pamumusong kay Kristo bilang Diyos ay wala ring kapatawaran. Mark chapter 3 verse 28 hanggang 29. Marcos 3:28 hanggang 29. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ipatatawad ang lahat ng kanilang mga kasalanan sa mga anak ng mga tao. At ang mga kapusungan nila, kailanmat sila'y ng mga sasalita ng kapusungan. Datapwat, sino man magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran, magpakailanman kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan. Kaya nakakatakot po ito, yung pamumusong sa banal na Espiritu o pamumusong sa Diyos. Pero po akong inihanda ritong halimbawa, example of blasphemy against God o against the Holy Spirit. Una, stubborn opposition to the truth. Yung matigas na pagsalungat sa katotohanan. Bakit ko po sinabi ito? Makakakumit ka ng kasalanan na hindi mapapatawad ng Diyos kung ikaw ay hindi tumanggap ng katotohanan. Sapat alam naman natin, the Spirit is truth. Ang Espiritu ay katotohanan. Kaya pag hindi ka tumanggap ng katotohanan o ng mga katotohanan ng salita ng Diyos, ikaw ay namumusong sa Diyos. Bakit po namumusong sa Diyos pag hindi ka tumanggap ng katotohanan? Sapagkat ang katotohanan ang siyang kumukumbinsi sa atin para tayo magsisi. Pag hindi mo tinanggap yung katotohanan at ikaw ay nagmatigas, hindi ka hantong sa pagsisisi, kaya wala kang kapatawaran o hindi siya mapapatawad. Pangalawa, lying to the Holy Spirit. Ang sample dyan sa Gawa 5:1 hanggang 10. Hindi ko na po babasahin, kakwento ko na lang po sa inyo. Si Ananias at Sapphira, mag-asawa, ito ba yung mga tagasunod ni Kristo sa panahon ng unang iglesia. Nangailangan ng simbahan sa panahon nila at na-challenge sila. Nagbenta sila ng kanilang ari-arian, ng kanilang lupa, ng property, at sila ay naglingid ng halaga. Ibig sabihin, hindi nila pinagtapat yung tunay na halaga ng kanilang pinagbilhan. Pero sabi ng Biblia, kung mabasahin mo yung from 1 hanggang 10, si Ananias at Sapphira ay bumagsak na patay sa kanilang pagsisinungaling sa Diyos, pagsisinungaling sa banal na Espiritu. Sapagkat sabi ni Pedro, hindi ka nagsinungaling sa tao, nagsinungaling ka sa Diyos. Pangatlo, showing himself that he is God. Sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 4, unang Tesalonica 2:4, na sumasalansang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nakakaupo sa templo ng Diyos na siya'y
nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Kaya po, pamumusong sa Diyos o isang kapusungan, blasphemy, ang ariin ng isang tao ang kanyang sarili na katulad ng isang Diyos. Nang si Jesus ay narito sa lupa, isa sa number 1 akusasyon sa kanya kung bakit siya bumuhat ng krus, pinatay sa krus, number 1 akusasyon sa kanya ng mga Pariseo, siya ay namumusong sa Diyos. Bagamat siya tao, ay inaangkin niya, sinasabi niya na siya ay Diyos. Kaya ito po ay pamumusong. Pangapat, mentioning the name of the Lord thy God in vain. Yung pagbanggit sa pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Sabi sa Exodo 27 ng Exodus, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan sapagkat hindi ariin ng Panginoon walang sala ang bumabanggit sa kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Kaya warning po doon sa mga komedyante sa showbiz, kung makapanood nito, nasa showbiz, huwag niyo pong gagamitin ang pangalan ng Panginoon para magpatawa ng inyong pong mga audience. Sapagkat sabi ng Galatians chapter 6 verse 7, pakinggan mo ito. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro. Sapagkat ang lahat ng inihasik ng tao ay siya naman niyang aanihin. Kaya una, nakita natin, repentant sinner. Pangalawa, blasphemy. Pangatlo, suicide. The one who killing his own life. 5 reasons why people commit suicide. 5 mga dahilan kung bakit ang tao ay nagpapakamatay. Una, they're depressed. Kung bakit ko po tinuro ito, sabi ko kanina, ito yung napapanahon. At nais ko pong sabihin sa inyo, kasalanan sa Diyos ang pagkitil ng sariling buhay. At nagagawa lamang ito ng mga taong depressed, mga taong nagugulumihanan, mga nababalisa. Sa panahon natin ngayon, ng krisis, dahil sa COVID-19, marami ngayon, apektado nito, maraming depressed. Kaya napanood mo ito, kasalanan sa Diyos, kung iniisip mo na magpatiwakal, ay kasalanan sa Diyos yan. Pangalawa, they're psychotic. Excuse me po sa mga ang bait ay medyo lumuluwag. Pangatlo, they're impulsive, mga taong pabigla-bigla. Pangapat, they have a philosophical desire. May mga bansa na ang philosophy nila para ma-maintain yung kanilang integrity. Ang ibang mga bansa, kapag sila nabibigo, kapag sila ay gusto nilang ma-maintain yung kanilang integrity, nagpapakamatay sila. Panglima, they made a mistake because of wrong belief. Meron po akong isang nabasa. Ito po si Jim Jones. Tinaguri ang American cult leader. Dahil sa kanyang maling, masabi nating pangunawa sa salita ng Diyos, nakomit siya ng bagay na hindi dapat gawin ng isang masabi natin mga grupo na naglilingkod sa Diyos. Sa kwento 1978, sila po ay uminom ng cyanide, ng lason, kasama yung kanyang mga miyembro. Pinangunahan niya, kaya nagkaroon ng tinatawag na mass suicide. 900 plus na mga miyembro at ang mga bata doon ay 276. Nasabay-sabay silang uminom ng lason. Kaya mag-ingat kayo. Mag-ingat po tayo. Inaalala ko isang preacher ng Biblia. Sabi niya, hindi siya kakain hanggat hindi niya nakukuha yung kanyang panalangin. Mag-ingat po tayo sapagkat ang pagpapakamatay o suicide ay kasalanan sa Diyos. Pangalawa, over 1 million people die by suicide worldwide. Bawat taon yan. Each year. Pangatlo, on average, 1 person dies by suicide every 40 seconds somewhere in the world. 1.8% of worldwide death are suicide. At ito pong paghuli, alarming po ito. Global suicide rates have increased 60% in the past 6 years. Siguro may kinalaman yung pandemic ngayon, sa panahon natin ngayon. Lalo na yung mga tao na sanay maglakwatsa,
hindi sanay sa loob ng bahay, lagi nasa labas, di ba? Parang ano to, para ka na tong tinotorture. Kaya yung iba, hindi na alam ang kanilang gagawin, malungkot sila. Yung tatanong ang iba, kailan ba matapos ito? May mga nagtatanong, kasalanan ba ang pagpapakamatay? Kasalanan ba ang kitlin ng sarili nating buhay? Alam niyo po, wala po akong karapatang humatol. Wala pong karapatang hatulan ng sino man. Subalit ang salita ng Diyos ay magtuturo sa atin at magsasabi sa atin na ang kasalanan o na ang pagpapangamatay ay kasalanan. Mateo 27:3 hanggang 5. Ganito po sabi ng Biblia. Na makagayoy si Judas na nagkanulo sa kanya, pagkakitang siya nahatulan na, ay nagsisi at isinauli ang 30 putol ng pilak sa mga pangulong saserdote at sa mga tanda. Na sinasabi, nagkasala ako sa aking pagkakanulo sa dugong walang kasalanan. Natapwat kanilang sinabi, ano sa amin, ikaw ang bahala niyan. Ay kanyang ibinulagsak sa santuario ang putol ng pilak at umalis at siya yumaon at nagbigti. Si Pedro po ay nagbigti. Si Pedro ba ay ligtas? Si Pedro po ay napahamak. Sabi nga ni Jesus, isang talata sa Biblia, mabuti pa na hindi na siya pinanganak. Ecclesiastes 7:17, mga ngaral 7:17. Huwag kang magpakasamang lubha, ni magpakamangmangman o magpakamangmangman. Bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan? Kaya hindi nais ng Diyos na unahan mo ang Diyos. Unahan mo yung panahon na nakalaan para sa iyo ng iyong kamatayan. Sabi niya, huwag kang magpakasamang lubha, magpakamangmangman. Bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan? Kawikaan 11:17. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Unang Korinto 3:16 hanggang 17. Hindi ba ninyo nalaman na kayo'y templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Kaya ang pagpapakamatay, ito po ay literal na kasalanan na kamamatay. Ayon sa 1 John chapter 5:16. Ang sabi ng Biblia, kung nakikita ninyo ang inyong kapatid kay Kristo na gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa espiritual na kamatayan, ipanalangin ninyo siya. Bibigyan siya ng Diyos ng buhay. Ito ay para sa mga nakagawa ng kasalanang hindi humahantong sa espiritual na kamatayan. May mga kasalanan na dudulot ng espiritual na kamatayan. Hindi ko sinasabing ipanalangin ninyo ang mga taong nakagawa ng ganitong kasalanan. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita. Kaya tandaan natin, may kasalanan na walang kapatawaran. Una, ang hindi pagsisisi ay kasalanang walang kapatawaran. Pangalawa, pamumusong o blasphemy. Pangatlo, suicide. Manalangin po tayo. Salamat Panginoon Diyos sa iyo pong salita. At samahan niyo po kami, bigyan mo kami o Diyos ng kalakasan, Panginoon, at karunungan. Sa mga nakinig sa oras na ito, Panginoon, tulungan mo po sila. Sa mga wala sa magandang kalagayan, aliwin mo sila, o Diyos, ng iyong Espiritu. Bigyan mo, o Diyos, kami ng tamang kaisipan at ng katinuan, Panginoon, sa aming isipan, na ang bawat desisyon na gagawin namin, o Diyos, ay hindi kami makagawa ng mga bagay na hindi mo kalooban. Panginoon Diyos, salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.